Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Ian, 28 years old. Nais kong ibahagi ang kababalaghang naranasan ko. Isang dekada na po ang nakalipas. Palasimba po ang pamilya ko. Tuwing linggo, palagi kami nagsisimba. Hindi talaga kami uma-absent. Si nanay kasi, sobrang istrikta pagdating sa pananampalataya. Yung tipong kahit may mga practice po kami sa paaralan, pinapaliban niya kami para lang makapagsama-sama po sa simbahan. Malapit na malapit talaga kami sa Diyos. Pero kung minsan, may mga pagkakataon pa rin na question ko rin yung tungkol sa Kanya. Isang linggo, bandang 7:00 na kami ng gabi nakapagsimba. Inantay pa kasi namin ang bagong dating na kamag-anak, sila Tito Lando at sila Tita Margie. Galing po silang Saudi. Hindi naman nasanay ang pamilya namin sa ganung oras ng pagsisimba. Pero dahil kay nanay, wala rin naman kaming nagawa kundi ang sumunod. Nang maupo kami sa gitnang bahagi, napansin ko ang labas ng hallway ng simbahan. Napakadilim, pero parang may aninong nakatayo doon. Anino po ng isang madring nakaitim. Kinilabutan ako nang makita ito. Sasabihin ko nga sana kay nanay yun, pero magsisimula na po ang misa. Pagbalik ko po ng tingin doon sa may hallway, wala na po yung aninong yun. Makalipas po ang ilang saglit, muli ko na naman siyang nakita. Pero sa may bandang unahan na po, ikatlong upuan mula sa amin. Hindi na ako nakapagpigil. Kinalabit ko po si nanay. Nay, may madring itim mo. Madring itim? Saan ba? Wala namang madring itim dito, anak. Puro mga nakaputi ang nandito. O baka naman siguro may napupunta lang dito pero bihira sa ganitong oras. Ituturo ko na nga sana kay nanay. Pero pagbalik ko po ng tingin doon, nawala na po ito. Ngunit paglingon ko po sa aking likuran, napatayo ako sa gulat. Nakita ko siya. Nakatingin sa akin. Galit na galit. Pansin ko rin yung naaagnas niyang mukha. Hindi na ako nakapagpigil. Umalis talaga ako. Binaliwala ko na nga lang yung tawag po ni nanay sa akin. Dasal ako ng dasal sa loob ko habang umaalis doon na sana hindi totoo ang nakita ko. Ewan ko, para kasi sa akin, parang hindi magandang pangitain yon. Dumiretso po ako sa bahay at doon ko po sila inantay. At pagdating po nila, as usual, galit na galit po si nanay. Pero hindi na lang po ako umimik. Hindi mawala-wala sa utak ko yung itsura ng madring yon. Imposible naman kasing makeup lang yon o kung ano. Wala naman kasing okasyon. Hindi rin naman Halloween. Dahil nga doon, hindi talaga ako natahimik ng ilang araw. Hanggang sa sumapit na naman po ang sumunod na linggo. Kinakabahan man, sumama pa rin ako ng simbahan. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko na naman siya sa may hallway. Nakatingin sa akin, para bang gusto niya akong biktimahin. Gusto ko siyang hindi intindihin. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sadyang nakatatak yung itsura niya sa isipan ko. Pagkatapos nga ng misa, diretso agad kami sa bahay pero laking gulat ko ng pagbaba ko ng sasakyan. Doon po sa may bintana ng kwarto ko, nakita ko po siya. Napasigaw talaga ako. Napaiyak na nga rin ako sa takot. Taka naman ang pamilya ko sa nangyari at tinuro ko sa kanila ang nakita ko. Ngunit wala naman daw silang nakita doon. Hoy Ian, puro kakalokohan ha. Tama na nga yan. Nandiyan ang Diyos para gabayan tayo. Walang kung ano-anong multo rito sa bahay natin dahil napalilibutan tayo ng proteksyon galing sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa sinabi ni nanay. Pero sumama na lang din po ako sa loob. Nag-aalinlangan naman akong pumunta sa kwarto ko. Kasi baka nandoon yung madring yun. Kaya ang ginawa ko na lang, nagpasama ako sa bunso kong kapatid na babae. Kuya, grabe ka naman. Ang tanda-tanda mo na pero nagpapasama ka pa rin sa akin. Tinawanan ko na lang din ang sinabi niya at mabilis ko siyang kinarga papasok po sa kwarto ko.
Inupo ko siya sa may kama at pinasok na ang banyo para makapagbihis. Ilang sandali ang lumipas. Narinig ko siyang mag-isang nagsasalita. Bakit ho? Ano po bang pakay niyo rito? Nasa baba po ang lahat eh. Si Kuya duwag po. Kaya sinamahan ko po dito. Sino kasama mo dyan? Hindi po sumagot yung kapatid ko. Lumabas ako ng banyo at nakita ko po siya sa may kama. Nakahiga. Tinawag ko ang kanyang pangalan pero hindi po siya sumagot. Nilapitan ko siya at niyugyog. Pero hindi ito natinag. Kinabahan ako. Tinawag ko sila mama at papa. Ano bang ginawa mo sa kapatid mo? Wala po akong ginagawa. Basta iniwan ko na lang po siya dyan. Tapos nagpunta po ako ng banyo. Ganyan na po yung nangyari. Biglang hindi na po siya nagising. Nabahala na po kaming lahat. Pating isa ko pang kapatid at sila Tito Lando napapasok na dahil yun sa pagtaas ng boses ni nanay sa akin. Niyugyug namin ang niyugyug ang kapatid ko pero hindi pa rin po ito nagigising. Humihinga naman po siya. Yung parang tulog lang talaga. Ngunit maya-maya, kapansin-pansin din ang pamumutla ng kanyang muka. Tapos yung labi niya, para bang pampatay na. Iyak ako ng iyak nun. Nangihina na nga rin ako. Hingi ako ng hingi ng tawad sa kapatid ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko gayong wala naman talaga akong napansin sa kanya. Ngunit ilang saglit pa, sa wakas ay nagmulat na po siya ng mata. Napahinga naman kami ng maluwag. Lalong-lalo na ako. Napayakap pang ako sa kanya ng mahigpit. Ano ba nangyari sa'yo? Akala ko na paano ka na. Huwag mo nang uulitin yon. Hindi kakayanin ng kuya pag may nangyaring masama sa'yo. Tumawa naman po yung kapatid ko. Sabay hindi na po nagsalita. Niyakap niya na ako pabalik tapos pati na rin po sila mama. Nang medyo kumalma na po kaming lahat, bumaba silang lahat at naiwan na po ako sa kwarto. Diretso na akong bumalik sa banyo at pinagpatuloy po ang paliligo. At habang naliligo ako, bigla akong nakarinig ng pungisngis ng pagtawa sa likod ng pinto. Tinawag ko ang pangalan ng kapatid ko. Kaparehong-kapareho kasi. Oy, kagagaling mo lang ha. Nagtitrip ka na naman. Huwag kang ganyan. Ngunit hindi po siya sumagot. Nagpatuloy ako sa pagligo. At di naman nagtagal. Natapos na rin po ako. Sa pagbukas ko ng pinto, medyo nagtaka ko. Kasi napansin ko yung malakit na basa sa may pintuan hanggang sa may bintana. Porma ito ng paa na siguradong hindi sa kapatid ko. Medyo malaki kasi at mahaba. Nangilabot ng buo kong katawan. Gayunpaman, hindi naman ako nagpatinag at sinundan ko ang trace na iyon. At nagulat na lang ako nang makitang isang nakabiting bangkay sa may bintana. Nataranta akong napaatras at tinawag sila nanay. Ngunit nadulas ako. Tumama ang ulo ko sa isang bahagi at nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, si nanay kaagad ang nakita ko. Alalang-alala siya sa akin. Tinanong nila ako kung ano raw bang nangyari. At sinabi ko naman sa kanila ang nakita ko. Mabuti pa anak. Mangumpisal ka kaya kay Padre Isko. Hindi na maganda yung mga nakikita at nararanasan mo eh. Pero tay, natatakot po ako sa simbahan eh. Bakit naman? Anong meron sa simbahan at natatakot ka doon? Bahay yun ng Diyos iyan. Huwag kang bastos sa bahay ng Panginoon. Hindi naman sa ganun tay. Doon ko po kasi unang nakita yung madring yun. Nagkatinginan po silang lahat. Pansin ko ang hindi nila paniniwala pero may bakas pa rin ng pagtataka. Palagay ko, mas makakabuti kung kakausapan mo talaga si Padre Isko. Matutulungan ka niya panigurado. Sige tay. Pero samahan niyo po ako ha. Sige anak, bukas sasamahan kita. Noong gabi na yon, hindi na naman ako nakatulog ng maayos. Pakiramdam ko kasi, nandoon pa rin yung bangkay na nakita ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Gusto kong magdasal ng taimtim pero sa tuwing ipinipikit ko ang mga mata ko, imahe ng naaagnas na madre ang nasa isip ko.
Lumipas po ang mga oras. Bandang 12:00 na, hindi pa rin po ako nakakatulog. At hindi nagtagal, bigla na lang akong nakarinig ng mahinang tunog ng kampana. Mas lalo akong nangilabot. Bawat kalembang ng kampana para bang gumagapang ang kilabot sa buong katawan ko. At maya-maya nga lamang, nasaksihan ko ang pagbukas mag-isa ng pintuan ko. Doon na ako napabalikwas ng bangon. Nakikita ko kasi sa may paanang bahagi na merong papasok. Nay! Tatay! Walang sumasagot. Hindi naman din kasi ito mabubuksan basta-basta ng hangin. May lock din kasi ito. Napalanok ako. Dahan-dahan akong bumaba. Tinungo ko yung pintuan. Wala naman ako nakita na kung sino. Ngunit nang dumapo ang paningin ko sa kwarto ng bunso kong kapatid, kitang-kita ko, pumasok ang madring nakaitim doon. Mabilis pa sa 4:00, napatakbo ko para sana pigilan siya. Ngunit biglang sumara ang pintuan ng malakas. Wag! Wag mong gagalawin ang kapatid ko! Wag! Sinubukan kong pihit-pihitin yung doorknob pero nakalak ito sa loob. Naririnig ko ang pagsigaw ng bunso kong kapatid kaya mas lalo kong nataranta. Kinatok ko ng kinantok ang pinto. Halos sirain ko na nga ito. Buksan mo to! Huwag mo gagalawin ang kapatid ko! Buksan mo to! Patuloy lang ako sa ginagawa ko pero ayaw talaga. Tinatadyakan ko ito pero ako lang din yung nasasaktan. Hindi nagtagal. Nagsilabasan na rin po sila nanay. Miski sila, nataranta na rin. Si tatay naman ang sumubok magbukas pero wala rin pong nangyari. Ang nangyari, kumuha si tito ng crowbar. Sinira niya ang pinto ng kwarto ni bunso. Pumasok kami sa loob at nakita namin siyang umiiyak sa kanyang kama. Akma sanang lalapitan siya ni tatay. Nang laking gulat na lang po namin nang bigla pong tumilapon si tatay. Napasigaw talaga kami. Mabuti na nga lang, mabilis pong nakakilo si tito at agad niyang nasalo si tatay bago ito tumama sa may pader. Iyak nang iyak si bunso namin. Hindi talaga namin alam ang gagawin. Nakakabaliw talaga yung eksena. Lalo pat sinisisi ko rin ang sarili ko dahil pakiramdam ko ako ang siyang may sala kung bakit nangyari yun sa bunso kong kapatid, sa pamilya ko. Sinusubukan din siyang lapitan ni nanay pero wala rin pong nangyayari. Hanggang sa nagulat na lang po kami nang biglang magsalita ng garal-galang kapatid ko. Hindi niyo makukuha ang batang ito. Akin na siya. Doon kami napatigil lahat. Binalot kami ng takot pero walang nagawang makalapit. Tumayo si bunso. At sa isang iglap, nakita po namin na binali niya ang kanyang mga kamay at paa. Dinig na dinig namin ang pagtunog ng mga buto niya. Nag-iiyakan na kami nun pero wala kaming magawa. Akin siya. Anak ko siya. At hindi ko na siya ulit ibibigay sa inyo. Matapos nun, humalakhak siya ng pagkalakas-lakas. Nanghihina naman ako sa nasaksihan. Hindi ko alam kung papaano ba lalabanan ng ganoong sitwasyon. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Basta na lang akong tumakbo palayo, palapas ng bahay, diretso sa kalsada, papunta sa pinakamalapit na tulay. Dinig na dinig ko ang tawag ng kampana pero hindi ko ito alintana. Tinatanong ko ang sarili ko, bakit nangyayari sa pamilya namin ito? Gayong malaki naman ang paniniwala namin sa Diyos. Nang makarating sa tulay, hinanda ko na ang sarili ko sa pagtalon. Umiiyak ako noon. Ang naisip ko kasi, baka yun ang tanging solusyon. Patahimikin mo na ang pamilya ko. Ako na lang ang kunin mo. Tama na. Ako na lang. Tatalo na sana ako nang bigla kong maramdaman na merong humawak sa bewang ko at napatilapon ako sa may isang bahagi.
Tumamang ulo ko sa isang matigas sa bagay. Kasabay noon ay ang biglang pagpasok ng isang memorya sa aking isipan. Napansin ko ang isang babaeng nakaupo sa may vanity mirror. Elegante ang kanyang pananamit at pagkilos. Kapansin-pansin ng lumang mga gamit sa paligid. Para bang nasa dati akong panahon. Mama. Bakit, Clara? May sasabihin po sana ako. Ano yun, anak? Buntis po ako, ma. Natigilan ng babaeng nasa harap ng vanity mirror. Tumingin siya sa akin. Napasingap ako. Ano? Ginusto ko to, ma. Planado ang bagay na to. Nahihibang ka na ba, Clara? Paano ka magmamadre niyan? Hindi ko naman po kasi gustong magmadre, ma. Kayo ang may gusto niyan, pero ang puso ko talaga, gusto ko magturo ng mga bata, maging guro. Pagbigyan niyo naman po ako sa gusto ko, mama. Ito po ang gusto ko. Huwag niyo naman po sana akong pilitin sa bagay na hindi ko gusto. Hindi. Hindi ka magiging guro, Clara. Dapat kang maging madre kasama ang mga kapatid mo. Napakabata mo pa para magbuntis. 19 ka pa lamang. At hindi ka dapat mag-iisip na magkaroon ng anak mula sa sinapupunan mo dahil nakatadhana ka na sa simbahan. Mama, hindi niyo ako mapipigilan sa kagustuhan ko. Bubuhayin ko ang anak ko. Magtuturo ako sa mga bata. Napakabastos mo, Clara. Kailangan mawala ang batang yan. Kahit ano po pong gawin niyo, hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang saktan niyo ang batang ito. Anak ko po ito. Apo niyo po. Kadugo ninyo. Tinalikuran ko ang ina ni Clara. Bubuksan ko sana ang pinto nang maramdaman ko na lang na hinawakan niya ako sa buhok. Sa mga sandaling yun, naintindihan ko na ang nangyari. Nasa pagkatawa ko ni Clara. Ngunit kahit na ganoon, nararamdaman ko ang sakit sa pagsabunot ng nanay niya. Sa ayaw at sa gusto mo, mawawala ang batang ito at magiging madre ka. At sa isang iglap, nawala na lang po ako ng malay. Nakita ko na lang po ang sarili ko na nasa loob po ng klinik at nagsisisigaw. Nakakadena ang dalawa kong kamay sa may higaan, pati na ang mga paa ko. May 3 doktor ang nakapalibot sa akin. Maya-maya, may lumapit na isang nurse. May tinurok sa akin kung ano. At tinig tagal, dumilim ang kapaligiran. Nang magising ako, hingal na hingal ako. Ramdam ko ang sakit ng puson ko pero hindi ko pa rin magawang hawakan man lang. Nakakadena pa rin kasi ang mga paa at kamay ko. Nakita ko sa harapan ng isang lalaki at isang babae. Ang nanay at tatay ni Clara. Ito ang makakabuti sa iyo, Clara. Dapat kang maging madre. Hindi mo pwedeng tanggihan ang alok ng simbahan. Bakit hindi niyo maintindihan? Hindi ko nga gustong maglingkod sa simbahan. Gusto ko magturo sa mga bata. Gusto ko magkaroon ng malayang buhay. Mama, pakinggan niyo naman ako. Papa. Mapapariwara ka lang kung susundin mo ang kagustuhan mo, anak. Makinig ka sa akin ng mama mo. Palagi na lang kayo ang nasusunod. Ni minsan ba, nagawa niyo akong pakinggan? Hindi. Sumusobra na kayo. Ginagawa lang namin ang alam naming mas makakabuti sa iyo, Clara. Magpasalamat ka nga at kami ang naging magulang mo dahil inilalapit ka pa namin sa Diyos. Hindi ka namin hinahayaang mapariwara. Wala kayong kwenta. Mas gusto ko pang mapariwara kaysa maging magulang kayo. Naramdaman ko ang mariing sampal. Galing yun sa kamay ng mama ni Sister Clara. Nagiging bastos ka na talaga. Bastos kayo. Muli na namang nagdilim ang paligid at napunta pa ako sa isang memorya. Sa pagkakataon po na yon, nag-aaral na po ako bilang madre.
Umiiyak ako habang nakahawak sa rosaryo. Nakasuot ng puting kasuotan. Kitang-kita ko ang lungkot at galit niya. Nagpatuloy siya sa serbisyo hanggang sa masuot niya ang itim na kasuotan. Di kalaunan, hindi niya kinaya ang pananatili sa kumbento. Bukod sa hindi niya gusto ang lugar na yon, iba rin ang turing sa kanya na makasamahan niyang gusto ring magmadre. Miski rin ang mga madring nandoon. Ang pinakamalala pa nga ay noong isang gabi ay pinagsamantalahan siya ng 2 pare. Naranasan mo rin naman makipagtalik, Clara, hindi ba? Masarap to. Masarap naman to. Pagbigyan mo na kami ni Father, huwag kang mag-alala. Mas ilalapit ka namin sa Panginoon. Parang pagsiservisyo mo na rin sa amin ito, Clara. Nararamdaman ko kung papaano pinagsamantalahan ang kawawang si Sister Clara. Nakakaawa siya. Hanggang sa dumating na sa puntong hindi niya na kinakaya. Nakita ko na nagpunta siya sa may kampana. Doon sa pinakataas. Kumuha siya ng isang makapal na tali. Isinabit niya yun sa itaas. Kumuha siya ng bangkuan. Tinalian niya ang kanyang leeg. Anak ko, magkikita na tayo. Hintayin mo ang nanay. Walang pag-aalinlangan no tumalon si Sister Clara sa upuang yon. Sa pagkakataon na yon, bumalik na po ako sa aking sarili. May mga nakapalibot sa aking tao. Nakahiga ako sa kalsada. Hindi nagtagal, narinig ko ang tunog ng ambulansyang papalapit sa akin. At ilang saglit pa, dumating na nga po si Tito Lando. Sila ang umalalay sa akin sa ambulansya at hanggang sa may ospital. Nabalitaan ko po sa kanila na naging okay na ang kalagayan ni Bunso. Hindi nila mapaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay. Basta na lang daw siyang nahimatay at pagkagising, niyakap sila mama habang umiiyak. Samantala, kinuwento ko naman ang mga nasaksihan ko sa isip ko. Mas mabuti pa siguro iyan. Hanapin natin ang kanyang pamilya. Sigurado akong gusto niyang makamit ang hustisya. Gusto niyang makatanggap ng kapatawaran mula sa kanyang pamilya. Tumango naman ako. At kinabukasan nga po, hindi na ako nagsayang ng oras. Pagkalabas ko ng ospital, dumiretso po ako ng simbahan. Kinausap ko ang kura paroko ng simbahan namin, si Padre Isko. Father, kilala niyo po ba si Sister Clara? Nakita kong nagtaka at nagulat si Father. Oo naman. Papaano mo siya nakilala? Minsan ko na rin siyang nakasama dito sa may simbahan eh. Dati pa yon. Bakit mo na itanong? Palagi ko po may kailangan ko yung malaman tungkol sa kanya. Sinalaysay ko ang lahat-lahat kay Padre Isko. Hindi ko naman inasahan ng kanyang naging tugon. Alam kong siya yon. Nakita ko siya noong isang linggo. Nakaupo siya sa may likuran ninyo. Kitang-kita ko ang lungkot niya, galit. Naanimoy naghahanap ng maaari niyang kunin balang araw para maging kakampi niya sa paghihigante. Ibig sabihin, nakikita niya rin po ba siya? Oo, iyan. Ang totoo niyan, paborito niyang upuan ang pwesto mo. Sa tuwing andito siya at nagbimisa ako, doon siya palaging nauupo. Hindi ko lang alam kung bakit pero yun talaga ang kanyang pinupuntahan. Kung minsan naglalakad-lakad siya sa hallway at inaamoy ang mga bulaklak. Ang mga halamang nakatinim dyan sa labas kasi ang lagi niyang libangan noong nandito pa siya. Sa totoo niyan, pinangalanan niya pa nga ng Daisy ang nabuo niyang anak noon. Kawawa talaga siya. Alam ko ang tungkol sa kanyang kwento pero ni minsan, hindi ko nakita ang kanyang pamilya. Hindi pa naman kasi ako nakadestino noon nung nandito pa si Sister Clara. Bumibisita-bisita pa lang kasi ako dito noon. Kaya nga, nanghihinayang ako.
Kung alam ko lang sana noon ang pinagdadaanan niya, natulungan ko sana siya. Pero Father, ano ho bang pwede kong gawin para matulungan siya? May address ka po ba niya? Hindi ko alam kung meron. Pero baka sa mga records namin pwede mong tignan. Palagay ko, mas makakabuti rin kung pupuntahan mo ang kanyang pamilya. Sa palagay ko ang ilan sa kanila, hindi pa alam ang nangyari kay Sister Clara. Nagpunta po ako doon sa kanilang opisina at sa awa naman po ng Diyos, meron akong nakuhang impormasyon patungkol sa kanila. Address nga ito ng dati nilang bahay. Pinuntahan ko naman po ito. Pamilyar sa akin ang lugar. Nakita ko na iyon sa pinakita sa aking alaala ni Sister Clara. Magara at luma ang bahay. Maituturing na ancestral house ito. Pagpasok ko po doon, may napansin akong isang babae. Medyo kinilabutan niya ako kasi kamukhang kamukha ito ni Sister Clara. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong tawagin. Ano po yun? May kailangan po kayo? Medyo napahinga naman ako ng maluwag. Totoong tao siya. Ito po ba yung bahay nila, Sister Clara? Sister Clara? Baka po si Auntie Clara yung tinutukoy nyo? Yung madre po ba? Opo, siya nga po. Mawalang galang na po pero wala na po si Auntie Clara. Matagal na po. Doon ko napag-alaman na yung kausap kong babae, anak daw ng kapatid ng kambal ng nanay ni Sister Clara. Ibig sabihin, batang-bata pa lang pala si Father Isko nang makita niya si Sister Clara. So, heto na nga po. Napag-alaman ko na yung tatay pala at nanay ni Sister Clara matagal na rin daw patay. At kung papaanong namatay, sa napaka-misteryoso pong dahilan. Natagpuan na lang daw kasi ang dalawa na nasa kwarto nila at bali-bali na ang katawan. 1 taon daw nun matapos magpakamatay nga si Sister Clara. At sa katunayan nga raw, doon sa likodan ng mansyon, doon nakalibing ang buong mag-anak ni Sister Clara. Si Sister Clara, pati yung nani at tatay niya. Sa pagkakataon naman na yun, sinamantala ko na ang pagkakataon. Meron kasing binigay sa akin si Father Isko na damit ng bata na di umano nag-iisang gamit sana ng magiging anak ni Sister Clara. Ang sabi ni Father Isko, kung sakaling makita ko ang libingan ni Sister Clara, isama ko ito sa libingan niya at baka sa pamamagitan nun, matahimik na ito ng tuluyan. At yun nga po ang ginawa ko. Makalipas po ang mga araw, naging payapa na po ang buhay namin. Magaan na po ang pakiramdam ko. Hanggang isang gabi nga po, muli akong nanaginip. Sa pagkakataon na yun, maaliwalas po ang lahat. Nakita ko si Sister Clara. Buhat-buhat niya ang isang sanggol. Napalagay ko, anak niya. Nakangiti po siya sa akin. Hindi man siya nagsasalita. Alam ko, nagpapasalamat siya sa akin. Napakagaan po ng loob na makatulong sa ganoong pagkakataon. Nakakatakot man, pero ang importante, nakatulong ako sa isang kaluluwa na mapatahimik ito. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. Siya nga pala, ang simbahan po na ito ay nasa may Pampanga po. Hindi ko nasasabihin kung ano ang eksaktong lugar, pero ang mabibigay ko lang po na clue ay malapit lang po ito sa bundok ng Arayat. Muli po, ako po si Ian. Hanggang dito na lang po.